everyone gave it their all. But of course, you leading the pack, Papa P, just to summarize the whole experience of Manila's Finest. Ang sarap ng experience because everyone just really had the same thing in mind to come up with something so beautiful and well executed, from our director to the production to the staff, the cast and everyone, the crew. Everyone was just really excited and so eager to just come up with, you know, a period film. Nabihira na natin gawin ngayon and talagang ang saya na set, parang na-transport dun sa 60s. They were saying that, at sinabi nga Direk Raymond Red, it's yung backdrop nilang yung history, but it's really human drama. Yes. What kind of human drama are we gonna see, Cedric? I think yung relevance niya nowadays. Yes! Hindi mo napigilan. Hindi mo napigilan. So, yun nga, parang sabi nga ni Dirk Raymond na parang back lang yun, di ba? Pero yung relevance na nowadays, na parang kabilaan yung mga rallies natin, and we really want parang magkaroon ng accountability and we want a better government. Parang ganun din naman yung tinatalakay Ako political mo Yes! Kind of political. Corruption, ganyan. Yeah, corruption. Pero ang ganda kasi na, alam mo yun, yung lahat kami, parehas kami ng gusto ibigay na mensahe sa lahat ng manonood. Ano yung mensahe mo? Ano nga? Yung mensahe ay, alam mo yun, magkaroon ng puso sa bawat mamamayang Pilipino na dapat tayong lahat yung nagtutulungan para maangat ang lahat at ang bansa. Oo. Yes, And actually, grabe yung Agnes, magtibay. You're gonna mirror the youth ng Yes. 60s. Yes, Ano ba opo. youth ng 60s? Aktivista, Yes, agresibo. Oo, agresibo. Yeah. Maraming gustong patunayan at gustong they should. malaman, di ba? Pero ang ina-admire ko talaga sa character ko, lalo na yung sa last Cinco with Sir Piolo. Sir! Yeah! Estudyante ko nga pala. Sir! Kalimutan ko. Assignment mo. Papa pinangalaw! Ay, yung character ko kasi madami siyang pinaglalaban pero hindi niya nakalimutan maging respectful pa din. Doon sa trabaho ng tatay. Yes. Tsaka sa relationship niya sa tatay niya. And of course, for Manila's Finest, Mr. Magtibay. Yes. And parang your character meets, like, more than meets the eye. Kasi pinakita lang, kumbaga, yung surface sa trailer, but it's about machismo of the 60s. Marami siyang sanga-sanga na talagang conflict, hindi lang sa pamilya, sa anak, kundi sa force, sa amin ni Sed, yung integration ng PC, and Manila's Finest, Metrocom, tapos what's happening in the force, Yeah. yung authority, yung power tripping, and of course, yung backdrop mo is the unrest, the political unrest back in the 60s at the cusp of martial law. So talaga, as much as it's political, as much as social-political, there's so much drama in it. Marami talaga mga conflict na kailangan mong ayusin, na kailangan mong harapin. Na yun nga, sumasalamin pa rin sa nangyayari ngayon. Cue the music! Mike, pero Mike. Papi! Easy, Tanong easy. ko kay Papi, pagpasok niya rito, sabi ko, may time ka ba? Kumanta. Because when we saw the trailer, yung tumatak yung kanta, and ito ay sandalan. Yes, I couldn't say no because when it was pitched to me, Sir Benny Saturno already wrote the song. Oh. And sabi ko, yeah, let's do it kasi saktong-sakto yung message, yung words ng song para sa pelikula. Yeah. Gabi yung... Pero na-distract ako, parang nag-record ka, Nakita mo ba yung braso ni Sorry, si Rincha. Ang init kasi, hindi ko naman sadya pa. Napasigaw din ako Nagulat din ako Napasigaw mo 10 times. Naging Captain America, no? Oo, ibang level. But how was it for you? Kumbaga, paano mo pa na-fit sa schedule mo to? Siyempre, there's ownership to the film that whatever you do, kailangan talaga, lahat yan Yung lahat pwede mong gawin, lahat pwede mong pasukin, lahat bibigyan mo ng chance para mapaganda, mabuo mo yung isang buong pelikula. So talaga sabi ko, right away, nung pinakinggan ko yung kanta sa akto, and it's a privilege to be able to sing another theme song for the soundtrack, and talaga naman mabigyan mo ng personal message yung kinakanta mo. What's your favorite line? Sandalan. 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 Yes! Talaga ako, may Sandali kami. Sorry guys, sasandal na po kami. Sasandal. Yan talaga yung organic encounter po ito. There's a message of hope. Message of hope. The song itself talks about, being someone that you can trust. Na pwede mong talagang lapitan, pwede mong puntahan, hindi lang sa pamilya, kundi sa force, kundi sa society, sa paligid natin, kailangan natin ng katulong, kailangan natin ng sinasandalan natin. After doing this film, nagbago ba yung tingin nyo sa ating law enforcement? Kaya mo yan. Ayaw, para sa Simulan yun Nagbago ba? Kasi ang daming
kinakaharap na issue ang ating law enforcement. Yes. So, nagbago ba? I think mas lumalim lang yung understanding ko na kung gaano way back pa yung politics inside. Na hindi lang sa labas yung nakakalaban nila. Pero mas malalim pa yung pinaglalabanan nila sa loob. Within Kasi the parang, force. within the force, yung power grabbing and yung power tripping na ibibigay mo na sa kanila kasi at the end of the day, mga tao din to na minsan kung nagkakaroon ng threat sa buhay nila or sa someone na may care sila, parang minsan nandun papasok yung integrity mo na parang gagawin ko pa rin ba siya? So, nandun pa rin yung human side. I think yun yung magandang pinapakita sa Manila's Finest na oo, nandyan yung mga kapulisan natin. Pero at the end of the day, minsan pag push comes to shove, parang ano ba gagawin ko? Magiging tao ka pa rin ba? Or talaga magiging selfish ka? So yung ganung bang push and pull na energy. Ano yung gusto niyong take away ng mga manunood dito sa pelikula niyo? Go, Ashtin. Okay? Yes! Ako siguro, ang gusto kong takeaway na makuha nila dito, gusto ko lumabas sila ng sinehan na, syempre, yung awareness. And of course, magkaroon sila ng simpatsya sa lahat ng tao sa paligid nila. Kasi feeling ko, lahat to nagkukos kasi nawawalan tayo ng care at simpatsya sa mga tao sa paligid natin. And feeling ko kung yung trabaho natin, gagawin natin ng maayos, gagawin natin ng with love, yung malasakit talaga sa tao, feeling ko kaya maiwasan eh. And of course, Papa P. Ako, patriotism. You know, we don't want to be political about the film, but at the end of the day, mga Pilipino tayo, when we came up with this film, it's with the intention of shedding light, you know, to the force, you know, how it was back in the day and how it is right now. So, magkaroon tayo ng pagmamahal sa, hindi lang sa trabaho, kundi sa bansa natin. At malaman natin kung ano ba talaga yung pinaglalaban natin. Para saan ba yung pinaglalaban natin. Very well daw said. ako. Oh, no, but Sorry, really, pero oo I eh. can't wait to watch it Oo. this And then December. just listening to the song, maapektuhan ka. Oo. Maapektuhan ka.